grabe yung sumambulat na dilubyo dito kay Lisa, na kung saan po ay nandyan po kaliwat kanan po sa social media, maging sa Channel 7 po ay ibinalita na rin na nagpositibo po na overdose ng Coca-Cola yung kanilang entourage na si Tantuco. Pero andyan naman po yan at kabi-kabila naman po dyan sa mga vlog ng lalo na po dyan kay Maharlika at sa mga iba na rin po hanggang sa Channel 7 nga sabi ko. Yun at dahil po dyan ay naglasing itong si Butod at mukhang hindi yata niya nagustuhan yung sagot ni Lucrecia. Nasampal po niya si Lucrecia. At yun. At ang sinasabi raw yata ay gawan nyo ng paraan niya na para ma-divert yung mga usaping yan dahil kasiraan namin yan dahil lalo't pupunta pa naman kami na para makipagkita kay Trump. So, hindi yata nagustuhan yung sagot ni Lucring. Ayun, nasampal niya. At una nga dyan, nakainom na, lasing na. Kaya yun. So, ginawang punching bag itong si Lucrecia. Anyway, sabi ko nga po, Ekwan, talagang lalabas at lalabas po ang katotohanan. Di ba? Deny sila ng deny tungkol dyan sa namatay na yan at na hindi naman daw na drugs. Ayan, lumabas na pong resulta ng forensic. So, ibig lamang pong sabihin nito ay lahat po ng mga ini-expose ni Maharlika, totoo. At lahat po yan, ay kayo naman po talaga, ang hindi lamang po naniniwala dito sa mga expose ni Maharlika, ito si Banat Bay at saka ito mga butanding at saka mga mukhang mas matindi pa sa mukha ni Zoraida at saka yung isa dyan na Ulikba. Yan na hindi naniniwala kay Maharlika, pero sa totoo lang po lahat ng mga expose ni Maharlika, lahat po totoo. Ayan na po yan at lumabas na po ang totoo at aywan ko kung papaanong magamot ni Lisa itong nangyaring ito. At tiyakan na po yan na baka mangyari pa po dyan, baka ito yung first time sa history ng Pilipinas na may makukulong na first lady dito sa ating bansa. Anyway, at actually, di ba nga nung na-hold po yan si Lisa sa Amerika ay todo tanggi itong si Lucrecia na sinasabi ay nandito, kararating nga lang. Pero ang totoo na hold po sa Amerika yan at under investigation. So ngayon po ay lumabas na po yan. Hindi po natin alam kung pababalikin po itong si Lisa sa Amerika para ikulong na or ano. Pero ang sinasabi naman po na Maharlika ay hindi para po fully 100% natapos yung investigation. Pero ang initial na inilabas ay namatay daw po sa droga itong si Paulo Tantuco. At yan po, at kabi-kabila naman po yan at nakakasawa na lang tingnan at sobrang dami ang nag-topic na po niyan at wag na tayong sumausaw dyan. Basta ang sa akin po dito ay dahil sa kalasingan itong si Butod at hindi nagustuhan yung sagot yata ni Claire Lucrecia ay sinampal po niya si Lucring. Ayan po ang totoo. Anyway, so abangan po natin dahil nga mayroon po tayong nakuhang information na hanggang ngayon po sa kasalukuyan magmula po noong lumabas po yung balitang yan ng inilabas po ng Amerika, yung forensic
na nangyari nga kay Tantuco ay talagang dismayado raw itong si Lisa. Kaya magmula noon, isang araw po yan ay talagang wala nang tigil daw sa kaiinom. Ewan ko kung ano pa yung mga sinisinghot. Basta ang sa akin, uminom ng uminom, suminghot ng suminghot. Hindi natin alam kung ano yung sininghot. So yan, at siguro abangan natin, baka ito naman ang ma-over ng pagsinghot, baka ito naman yung susunod kay Tantuco. Kasi sobrang depressed, sobrang parang kumbaga sira na nga ang utak sa kahihigop, plus yan pa, kahihiyan yan. Lalo't may nakatakda pang pagkikita nila doon sa Amerika, baka ngayon ay ma-postpone pa or baka nga i-cancel pa ni Trump yan, hindi natin alam. Diyan sa nangyari yan. Ganun pa man mga kaibigan ay wala na po talagang wala na pong matinong balita dito sa atin. Wala na po kayo, may nakukuha pa po baka yung vitamina dito sa mga balita, kabi-kabilang mga balita. Di ba parang puro kadimunyuhan na lang yung mga lumalabas na balita, wala man lang maganda-gandang mga balita na pwede nating ibalita. At puro na lang kasamaan, puro kadimunyuhan na lang ang ating naririnig at napapanood dito sa ating mga kapwa nagbabalita. So ano pa, talagang wala na hindi nga nila maibalita na sobra na ang kahirapan nitong marami nating mga kababayan. Hindi nila masabi dyan, itong si Claire Castro, hindi nila masabi na parami na ng parami yung mga nagugutom nating mga kababayan. At parami na rin po ng parami yung marami ng walang masaing. Wala man lang kayong marinig na ganyan. Wala man lang kayong marinig dito sa mga nagbabalita na yung bang nakakataba man lang ng puso na ay itong ating mga kababayan at binigyan ng mga hand tractor o di kaya binhi o di kaya mga pananim itong mga magsasaka dito sa parting ganito. Wala man lang. Ang inaasikaso nila kung papaanong pagtakpan yung kadimunyuhan itong gobyernong ito. Yun po Kaya wala na pong kabay-vitamins na makukuha ka rito sa mga naririnig natin at napapanood natin. Puro na lang kasamaan ang mga naririnig natin. At puro na lang korupsyon, puro na lang kung ano-anong mga klaseng pangangawat. Ganyan Di ba? Kaya parang wala nang kaganagana talaga na wala ka man lang pwedeng abangan na si Claire Castro may ibabalita na doon daw sa isang lugar natin dito ay mag-uumpisar na raw na mamigay ng mga kung ano-anong mga equipment para dito sa panggamit ng magsasaka natin. Wala man lang. Kundi ang sasabihin, puro fake news. Puro walang kakwenta-kwenta, puro mga kasinungalingan, puro sasabihin 5,500 na flood control na binangga pa ng barko at sasabihin pa na 6,600 or 6,500 na barangay na wala ng adik. Imaginin mo yan. Grabe. Paano yung yung kabi-kabila na nandyan sa Facebook na humihigop ng shabu na yan. Di ba nag-a-addict yung mga yan? Wala na po. Nakakalungkot isipin na ang gobyernong ito ay para lang sa kanila. Nakaupo sila dyan, sila ang nasa posisyon. Ang tingin ko nga rito, ang tansya ko nga rito, sila lalo ang nagpapahirap sa mga kababayan natin. Ano pa ang kinabukasan nitong mga anak, nitong mga kababayan natin na naghihirap? Ano pa ang kinabukasan nitong mga batang ito? Ano pa yung masisira na ang mga utak ng mga yan dahil nga, sa totoo lang po,
kapag ka po ang bata ay hindi na kulang po sa pag-inom ng gatas, yung pong mga bata pa, sanggol o bata pa, lalo na po kung kulang yung gatas ng nanay, tapos hindi na nasusuportahan ng gatas na galing sa lata, kapag kulang yung dinididi ng isang bata na gatas, diyan na po lumalabas yung mga masasabi natin kulang sa pag-iisip. Yung kagaya lang po nitong mga alputira na ito at saka itong mga double agent na mga bobo. Mga bobo po kalalabasan niya. Kaya ito po siguro mga ito, itong kagaya nitong si Banat Bay, baka hindi po nakainom ng gatas yan. Kaya walang ibang tinapik kundi si Maharlika. Bobo eh. Ganyan po. Pagka kayo nakakita po yan, kagaya po ng mga panayan, kahit na abogado, kasi nag-abogado by chance or by swertihan, kumbaga. Kaya nakapasa lang. Pero ang totoo po, bubo. Yan po yung mga hindi nakontinton makainom ng gatas na maliit. Itong si Butanding na krisit. Yan po, sigurado na po na hindi nakainom ng gatas yan ng maliit. Kasi nga po, puro taba lang, pero bubo. Ito namang si Olikba. Tingnan nyo yan. Hindi nakainom ng gatas, kaya tingnan mo yan. Gilagid, kilikili, singit, ang itim. So, yun. Ganyan po yung mga nagiging resulta ng mga hindi napapainom ng gatas ng maliit. At ito naman si Tambaloslos, nakomplito naman yung gatas. Kaya lang, na-overdose ng gatas. Kaya tuloy, lusaw ang utak. Walang ibang inisip kundi ang magnakaw. Walang ibang inisip kung paano makapang-isa sa kapwa. Tingnan nyo yung mga pinaggagawa. Kung nasa matinong kaisipan ito, si Tambaloslos na ito, hindi niya gagawin yung mga ayuda na yan. Kasi ang ayuda, temporary lang. Hindi man lang sila makagawa ng pang-permanenteng solusyon sa mga kababayan natin naghihirap. Ganyan yan yung, kung hindi man nakuan yan, kung kulang sa gatas at nasobrahan sa gatas na nahaluan ng tuba, yan ang nangyayari. Ay kasi siyempre itong Tambaloslos na ito, ay mga hampas lupa lang din naman yan eh. Tuba ang mas marami ininom yan. Yan yun. Basta tandaan po ninyo, yung sinabanat bay na yan, itong si Joey na Olikba at saka itong krisit na Butanding at saka yung abogadong kamukha ni Zoraida, mas masahol pa. At pag nakaharap, kamukha ni Zoraida. Pag nakatalikod, kamukha ni Dionisia. Yan po yan yung mga hindi nakainom ng gatas nung maliit. Ay masabi ko po talagang walang laban ang ulo, kundi puro aligi. At yun po ang napakalungkot talagang balita, di ba? At yun, nakakasawa. Kahit saan mo i-scroll yung YouTube mo, kahit saan mo i-scroll, puro ang balita, tanto ko na na-overdose ng Coca-Cola or cocaine. At yan ay kasama nga ni Butod yan. Pero sa malamang po ito, makukulong po ito. At pag natapos po, antayin po natin talaga yung fully tapos yung investigasyon na yan. At hindi naman pala nila kinayang bayaran yung investigador at mga forensic sa Amerika. Kaya, ayun, kasi kung nabayaran nila yan, maaaring hindi na lumabas yan. Pero hindi po nila nabayaran kasi inilabas po ng forensic kung ano po talaga yung nangyari kay Tantuco, kundi talagang lumabas sa pagsusuri nila na talagang overdose. So, yan at maraming kakaharaping kaso itong si Lisa. At pero tingnan nyo, wala lang sa kanila. Kasi alam nila na matatagumpayan nila yan dahil nga
Ano mang kasamaan ang gagawin ng mga yan, wala, pagtatagumpayan nila. Kasi napakaraming pira ng mga kinulimbat din nakakaw nitong mga ito. So siguro kung nakabuyang din lang siguro yung mga, mabuti lang pagka naghuhukay ako ng kamuting dilaw, ay antimano sinisecure ko agad kasi baka mamaya maglaway itong mga animal at nakawin pa ito. So ganyan po itong mga kan. Grabe. Sa totoo lang po, para sabihin ko sa inyo, kayo ang tunay na piste ng lipunan. Kayong mga nasa gobyerno. Kayo ang COVID ng lipunan. Mga demonyo kayong lahat. Lalo na po itong mga pumirma ng impeachment kay Sara Duterte na 250 na senador ay na kongresista. Para lang po maintindihan ninyo. 150 million po yan kada pirma nitong mga kongresistang ito. Pero pag lumabas kayo sa inyong mga bahay, hindi pa kayo nakakalayo, makikita niyo na itong mga kababayan natin, kabi-kabila yung mga gutom, kabi-kabila yung ating mga kababayang walang masaing. Wala, useless. Akala ko noong naghahamon ako ng para maipakita ko nitong mga tinutulungan sana namin, kaya naghahamon ako dahil para ma-challenge sana sila. At sa ganung pagkakataon ay maipakita ko sa kanila ng personal itong mga tinutulungan ko. Pero wala, ayaw nilang patusin yung hamon ko. At talagang mga bingi, nagbibingi-bingihan. Alam ko naman na nakakarating sa kanila itong mga sinasabi ko rito. Dahil nga, may mga kilala po tayo dyan na empleyado nila. Ayaw ko pong magbanggit dito kung kanilong empleyado. At may nabanggit din po ako dyan na mismong congressman mismo, kilalang kilala ko at kilalang kilala niya ako. So, alam ko na nakakarating kasi yung mga empleyado ng iba dyan, ng mga kawatan, mayroon eh. Kilalang kilala ako, kaya pinapanood nila itong mga video ko, pero walang pumatol doon sa mga hamon ko. Kasi ang sa akin lamang po rito, para sana maipakita ko sa buong mundo, wag na sa buong mundo, dito sa ating lahat ng mga kababayan, itong sinasabi ko na madalas kong sinasabi na walang nasaing nating mga kababayan. Napakarami po nito. Uulitin ko lang po, nung una, 1,000 families lang po yan. Tapos, nung mayroon akong ginawang video, naging triple na po yan. Naging 3,000 families na po yan. Kayo na po ang magtansya or kayo na po ang mag-compute. Sa 3,000 families na mayroong tigta 3, 4, 5 na mga membro ng pamilya. Sige nga po. Kayo na po magtansya. Regular po naming schedule po yan na regular naming mga binababaan ng kaunting tulong yung mga yan. Pero ang sinisigurado ko at na huwag naman na maapektuhan yung mga batang mga anak nila, sinisigurado ko na at least mayroon man lang silang maipainom doon, lalo na doon sa mga bagong panganak or yung mga bagong silang lang pa talaga. Masiguro kung mga napapadidi ng gatas. Kasi ayaw ko po sa mangyari na maging bobo itong mga batang ito dahil silang sa hindi nakainom ng gatas. Kagaya po itong nabanggit ko. Yan mga yan, sina Banat Bay, yan sina Joey, Chrisit,
yung Kokolokoy at saka itong si Tio Moreno, yan po yung mga hindi nakainom ng gatas ng maliit, kaya bobo. Ganyan po yan. Tingnan nyo, kasi kung hindi bobo yan, walang ibang tinapik kundi si Kati Binag, si Princess Maui, at saka si Maharlika. Talagang bobo po, mga yan. Yun po yung epekto ng bata na hindi nakainom ng gatas ng maliit. Kaya yun po eh. Eh, sabi nga nila dito, yung may iniikutan namin, Sir, sabi niya sa akin, at wag na po, kahit na wala na po kayong grocery na binibigay, yung tama na po, yung as in bigas lang po talaga. Bigas lang po. Yun lang po ang aming hinihingi sa inyo. Kasi nga po kami naman, pag meron kaming tanim-tanim dito, makapaglaga lang kami ng kung anong mga talbos yan, pwede na po namin isaw-saw yan sa bagoong, suka, ulam na po namin yan. Bigas lang po talaga. Sobrang hiyang-hiya na po kami sa inyo. Imagine mo yung ganun. At ipinaliwanag ko na rin po sa inyo. Baka po isipin ninyo na bakit ko kinukonsinti itong mga taong ito at hindi ko hayaan na magtrabaho. Hindi po ganun. Gustong-gusto po nila magtrabaho. Pero ano po, wala na. Kung makatrabaho man po sila, may magpatayo ng construction. Pagkatapos po ng construction na building o building man, pero wala naman pong building, yung mga bahay-bahay lang, hindi naman po sila lahat nakukuha. Ilang tao lang. Pag nakuha yan, tapos yan, wala na naman. Ayun lang naman po ang alam nilang trabaho. Maliban doon sa mga, sinabi ko naman po doon sa pangisda, di ba? Yung mga marunong mangisda, hindi po ba sinabi ko na binilhan ko lahat yan sila ng motor na may bangka. Bangkang din motor pala, ganoon. Hindi yung bangka, hindi yung motor na di bangka. Bangkang din motor. Marami po akong binigyan yan. Kasi yung pong sabi ko, yung marunong dagat, dito kayo sa dagat. Yung marunong magtanim, sige, lahat ng mga kailangan ninyo, ibibigay ko sa inyo. Kaya may mga nabigyan po tayo ng mga hand tractor. Yung mga sinasabi kong bangkang dimotor na yan, marami po yan. Ang problema po, ay napakadalang mo na po talaga makakuha ng ispat ng isda. Maliban na lang kung dadayo kayo ng West Philippine Sea, ay napakalayo na po yun. So, ang laki pong puhunan yun para sa kanila. Kasi, hindi ko na po sagot yung puhunan nila. Ang sinagot ko lang po doon yung bangka, binigay ko sa kanila yung bangka na dimotor, ayan, sige. Doon ba mayroon bumabalik sa akin na puhunan? Wala po. Kung ibinigay ko na po yun sa kanila, kanila na po yun. Pati lambat. Wala po yung sasabihin na hulog-hulugan nila sa akin. Wala po yan. Isintabos po. Wala pong bumabalik sa akin. At ayaw ko rin pong tanggapin kung ano yung mga gusto nila na magbayad sila or what. Hindi po. Ganon din po dito sa mga yung mga sanay naman magtanim sa bundok, sa palaya na ganyan. Kaya nga po binilhan ko rin po sila ng traktor. Nandyan din po yung binhi. Yan po yan. Taon-taon po yan. Binibigyan ko ng binhi. Ultimong isang butil na bigas, wala pong bumabalik sa akin. Kasi nga po, abnormal na rin po ang panahon. Ang ibig ko pong sabihin na abnormal na ang panahon, hindi po kagaya nung araw na kapag buwan ng Hunyo, talagang tag-ulan yan. July, August na yan. Ngayon po, hindi na po ganun ang nangyayari. Minsan nga may bagyo sa summer. Hindi na po napakakuan po dito. Kahit na masabi natin tag-ulan, bitak-bitak po yung lupa. Dahil pagka umulan ng kaunti, napakaraming init, bitak-bitak pong lupa. So, paano po silang mapapakinabangan nila yung mga tanim-tanim nila?
Yun po yan, kaya pinapaliwanag ko lang po sa inyo na hindi ko po kinukonsinti itong mga ito. At yung sasabihin yung ayaw konsintihin ko para hindi magtrabaho, umaasan lang sila sa supply, sa binibigay namin. Hindi po, katunayan po, nahihiya din po sila. Nahihiya din po. So, anong gagawin natin dito sa mga ito? Kaya nga po yung lagi kong sinasabi rito kapag ka nagbablog ako, sana mapakinggan man lang ako nito mga congressman na mga milyon-milyon ang mga pidap. Senador na mga milyon-milyon ang pidap. Alam ko naman po na milyon-milyon ang nakukuha nilyo. Kaya ganun lang po ako na kina-challenge ko po kayo na kahit minsan lang po hindi man natin matapos ikutan, yun na lang pong kaya ninyong ikutan, dadalhin ko po kayo. Makita lang po ninyo yung kalagayan nitong mga kababayan ko. Sobra. Ay, hindi ko naman po matiis na basta na lang iwanan ito. Kahit naman anong pagsisikap nila na magtrabaho, talagang wala po eh. Kaya sabi ko, ang turo ko sa kanila, kung sino yung, kung meron kayong mahuli at sa dagat, parti-partihin ninyo. Ganon din itong mga farmers na may mga naani na kung ano dyan, kung kamote man yan, balinghoy man yan, parti-partihin din yun sa mga, kung sabi ko nga. Ngayon, kung talagang maraming nahuli ninyo, ay di ibenta ninyo. Total, hindi naman ako nanghihingi ng bayad dyan sa mga binigay kong mga bangka na yan. Sabi ko. So, yun naman ang ginagawa minsan. Pero minsan lang yata nangyari sa kanila yung nakahuli sila ng halagang marami sila nahuling isda, naibinta nila ng halagang 30,000 yata yon. Yun, pinarte-parte nila. Ang kagandahan naman dito sa mga ito, talagang kapit-bisig silang lahat na talagang nagtutulungan talaga. Yun doon naman ako natutuwa sa kanya. Kaya nga, hindi ko rin pwede na talagang iwanan itong mga ito. Kasi talaga pong walang permanente talagang kita itong mga ito. Wala po. Oh. Kaya ganun po ang sama ng loob ko sa gobyernong ito. Bilyon-bilyon ang winawaldas. Kagaya na lang yan. Pupunta sila sa Amerika para doon lang sila suminghot ng cocaine. Hanggang sa nagkandamatay-matay na sila. Yung bahay na yung lugar na kung saan sila nag-session doon, nag-session doon, naghiti-hiti-hit doon, milyon po yan ang binayaran lang. Isang linggo po yan eh. Milyon po. So halip sana na mga ganyan ay pwede naman kayong pwede naman kayong sumuot dyan sa kwan. Dyan na lang kayo sa sumuot sa kahit saan dyan. Wala makikita. Ilublob nyo na yung mukha nyo sa drum ng puno ng cocaine. Ilublob nyo na para singhotin nyo na ng singhotin yan. O, di ba? Ba't pa kayo dadayo sa kwan? Amerika para doon kayo suminghot. Samantala napakarami nating mga kababayan dito ang gutom na gutom, walang masaing. Anyway, sabi ko nga po, ayaw ko na pong itapik dahil ang dami pong nagtapik dyan tungkol dyan sa namatay na tanto ko na yan dahil na-overdose. At talagang na-overdose. So, ibig sabihin, yung mga in-expose ni Maharlika dati, totoo po. Kasi, kung pa yun, matagal na pong niyang in-expose yan. Yan, tanto ko na yan, hindi nga lang niya pinangalanan. Lahat nagkatotoo yung mga sinasabi ni Maharlika. So, sino ngayon ang paniniwalaan ko itong Banat Bay? Na dahil sa kasinungalingan, nakalawit na ang labi. Itong si Joey na masyadong napakadilim ng hinaharap. Itong si Crisette na puro taba. At itong si
Sino yun? Si Tio Moreno na sapot. At saka yung Kokulukoy na pangit. Saka yung abogada niya na, sabi ko nga pa, nakaharap, parang si Zoraida, mukhang si Zoraida. Pag nakatalikod, kamukha naman niya si Junicia. Oh, yan po. Ito po yung mga tao na nung maliit po ito ay hindi po nakainom ng gatas. Kaya po yung mga utak dito, mga ito, ay mga lusaw. Wala pong nabuong utak yan mga yan. Magkaroon man ng utak, mga lusaw. So muli po ang aking pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik din sa ating munting channel. At harinawa na ang swerte ay sumain nyo na. At sinasabi ko naman po, mayroon po ako nabasa dyan. Pagkatapos daw niyang mag-subscribe dito sa Bira na Live Studio TV, talagang gumanda raw talaga siya. At katunayan nga daw, at rarampa na siya. Ganyan. So, yan po. Bagamat may mga paminsan-minsan po tayong bibitawan joke dito, pero yun po ang totoo dito. Hindi naman po natin pinag-uusapan dito yung itsura mo. Ang pinag-uusapan po natin dito kung gaano kaganda yung kalooban mo. Kasi pag maganda ang kalooban mo, maganda na rin ang paningin ng tao sa pagmumukha mo. Ganun lamang po kasimple yun. Harinawang ang swerte ay sumainyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.